Sa harap ng pasukan ng Fowl Mansion sa Ireland, maraming pulis na kotse ang nakapalibot sa lugar para hanapin si Artemis, isang lalaki na kilala bilang isa sa pinakamapanganib na magnanakaw sa buong mundo. Habang nag-uulat para sa mga telebisyon, napapansin ng mga mamamahayag na nahuli na rin ng mga awtoridad ang isa pang sospek at dinala ito para sa interogasyon. Malayo sa isang silid interogasyon, pinipilit si Mulch na sagutin ang mga tanong ng isa sa mga sundalo na nagtatanong kung bakit ang kriminal ay nagtatrabaho para sa patriarka ng pamilya Fowl. Ngunit sumagot ang lalaki na hindi alam ng mga awtoridad ang tunay na henyo sa likod ng lahat ng krimen, dahil hindi ang ama kundi ang kanyang batang anak na may parehong pangalan na Artemis Fowl ang may talino. Nang mapansin na hindi naniniwala ang sundalo sa kanyang sinabi ni Mulch na ikukwento niya ang kwento ng kanyang boss para maunawaan ng opisyal ang antas ng talino ng bata. Sa isang maliit na bayan sa Ireland, may batang lalaki na nagngangalang Artemis na mahilig sa mga gawaing may kinalaman sa kalikasan, lalo na sa surfing. Ang problema, hindi gaanong interesado ang bata sa pagpasok sa paaralan dahil sa 7 taong gulang pa lamang, mas marami na siyang kaalaman kaysa sa ibang tao, at naging European chess champion pa siya. Bukod dito, nagsagawa si Artemis ng maraming proyekto at eksperimento sa kanyang pagkabata, na nagbigay sa kanya ng maraming parangal bilang pagkilala sa kanyang kakayahan. Dahil sa labis na atensyon, ipinadala ang bata kay Dr. Po, isang bihasang therapist. Sa pagtatangkang makalapit sa batang lalaki, tinanong siya ng lalaki kung bakit hindi niya iginagalang ang kanyang mga kaklase o guro at sinabihan siya na hindi dapat maliitin ang ibang tao dahil pakiramdam niya mas matalino siya kaysa sa kanila. Inis na inis, ipinaliwanag ni Artemis na tanging mga taong nakagawa ng malaking pag-unlad sa katalinuhan ng tao lamang ang kanyang hinahangaan at iniutos kay Po na sabihin na lamang ang nais niyang malaman. Sinabi naman ng lalaki na alam niya ang tungkol sa nakaraan ng bata at ikinalulungkot niya na namatay ng maaga at biglaan ang kanyang ina sa buhay niya. Sinabi ni Dr. Po na si Artemis ay may ama na madalas wala sa bahay at tinanong kung baka ito ang dahilan kung bakit palaging nagsusumikap ang batang lalaki na mangibabaw. Galit sa lahat ng ito, sinaktan ni Artemis ang therapist sa pamamagitan ng panlalait at inamin na pagod na siyang magpanggap na kailangan niya ng tulong psikolohikal mula sa isang tao na hindi naman kasing talino niya. Matapos ang pag-aalboroto na ito, umalis si Artemis habang pinagsabihan siya ni Po. Upang mailihis ang kanyang isip, umuwi ang bata para makasama ang kanyang ama, na nalungkot sa pagsasabi na kailangan niyang umalis sa isa pang biyahe sa trabaho. Pagod na sa lahat ng ito, sinabi ni Artemis na ayaw niyang palaging wala sa tabi ang kanyang ama. At para aliwin siya, sinabi ng ama na malapit na matapos ang kanyang trabaho. Matapos ang kanilang pag-uusap, naglakad magkasama ang ama at anak sa loob ng mansion, at ilang oras ang lumipas, nagpaalam ang bata sa kanyang ama na aalis sa kanyang helicopter. Kinabukasan ng umaga, nagising si Artemis sa kanyang silid gaya ng dati. Nang marinig niya ang isang tinig na sumisigaw sa loob ng mansion, nagpasya siyang tingnan kung ano ang nangyayari. Sa kanyang pag-usisa, nakatagpo ng batang lalaki si Domovoy, ang nag-iisang mentor at bodyguard ng pamilya, na may dekadang pagsasanay sa martial arts at armas, kaya siya ang pinagkakatiwalaang miyembro ng pamilya Fowl. Nakikipag-usap ang lalaki sa telepono sa tono ng matinding pagkabahala. Bagaman naguguluhan, nagpatuloy si Artemis sa pagpunta sa kusina upang kumain ng agahan. Ngunit pagdating niya sa kusina, narinig niya ang balita sa telebisyon na nagsasabing nagsimula ang isang pandaigdigang paghahanap kay Artemis Fowl, ang matagumpay na negosyante na natuklas ang isa sa mga pinaka-natatanging kriminal sa mundo. Ang lalaki ang responsable sa mga nakaw mula sa pinakasikat na museo sa kontinente, na naglalaman ng pinakahalagang mga bagay sa kasaysayan ng tao. Ang problema, naiulat na nawawala si Artemis at natagpuan ang kanyang marangyang yate na iniwan sa timog baybayin ng Asia, kaya mas komplikado ang sitwasyon. Nang marinig ang lahat ng balitang ito, nadesig ang bata at hinigpitan ni Domovoy, na nagsabing nakapagpadala na siya ng mga tao sa lokasyon upang imbestigahan ang pagkawala ng kanyang ama. Sa sandaling iyon, tumunog ang telepono ng mansion, at bago pa man mapigilan siya ng bodyguard, tumakbo si Artemis para sagutin ito. Dahil dito, nakipag-ugnayan ang batang lalaki sa isang misteryosong lalaki na nagsabing nahuli niya ang kanyang ama at pakakawalan lamang ito kapag nakuha niya ang kanyang akulo pabalik. Naguguluhan, tinanong ni Artemis kung ano ang bagay na ito, ngunit sinabi ng kontrabida na alam niya ang tungkol sa talino ng bata at iniutos na alamin ito mismo ni Artemis. Matapos ang tawag, tinanong ni Artemis si Domovoy kung ano ang akulo, at sinabing sundan siya.
Sa isa sa mga pasilyo ng mansion, inaktibo ng bodyguard ang isang lihim na daanan na patungo sa basement. Sinasabi na ito ang taguan ni Mr. Artemis, kung saan itinatago niya ang mga gawa ng lahat ng henerasyon ng pamilya. Ipinaliwanag ni Domovoy na bawat bagay sa silid na iyon ay nakuha para sa isang dahilan. Ngunit kahit na maraming taon na siyang kasama ang kanyang boss sa buhay bilang makapangyarihang negosyante, hindi niya narinig ang tungkol sa akulo. Kaya sinimula ni Artemis na hanapin ang silid para sa anumang impormasyon na iniwan ng kanyang ama. At naaalala ang tula na binabasa sa kanya ng kanyang ama tuwing bago matulog, sinuri niya ang mga file drawers. Dahil dito, natagpuan ng batang lalaki ang diary ng negosyante. At sa huling pahina na naisulat, nakita niya ang isang teksto kung saan isinulat ng kanyang ama tungkol sa isang tao na nakakaalam tungkol sa pagnanakaw ng Akelos. Sa sandaling iyon, naaalala ni Artemis na palaging ikinukwento ng kanyang ama ang tungkol sa mga diwata at iba pang mga nilalang na may kapangyarihan, at napagtanto niya na totoo ang mga ito. Malayo, sa gitna ng planeta Earth, namumuhay ang mga mahiwagang nilalang sa malaking metropolis na tinatawag na Refuge City, ang tahanan ng mga diwata. Sa isa sa mga landing zone, naglalakad si Captain Holly papunta sa kanyang work meeting at napapansin na patuloy ang balita sa pagpapalam sa populasyon tungkol sa paghahanap sa Akelos, na ipinapakita bilang isang bagay na pag-aari ng mga mahiwagang nilalang. Di ka lang makalipas, nakilala ng babae si Mulch na humihingi ng tulong upang palayain siya mula sa kanyang sentensya dahil muli siyang pinarusahan dahil sa paggawa ng gulo. Dagdag pa rito, sinasabi ng lalaki na magiging mahusay silang team dahil maaari nilang pagsamahin ang kanyang kasanayan sa pagnanakaw at ang teknolohiya ni Holly upang kumita ng malaking pera. Gayunpaman, tumanggi ang babae na pakinggan si Mulch at umalis nang hindi man lang napapansin na nakuha na ng kriminal ang kanyang music device. Ilang sandali matapos nito, sa isa sa mga selda sa Refuge City, pinalaya ang isang bilanggo na si Briar ng kontrabida na nakahuli kay Artemis, na nagsabing mula ngayon, susundin niya lahat ng utos ng babae. Naguguluhan, tinanong ng lalaki kung bakit ito nangyayari, at sinabi ng nilalang na kailangan niya ng sundalo upang makapasok sa ferry command upang matulungan siyang mabawi ang Akelos. Samantala, dumating si Holly sa ferry police meeting kung saan iniutos ni Commander Root sa kanyang mga sundalo na panatilihin ang kanilang mga post habang hinahanap ang Akelos dahil wala na silang ibang magagawa hanggang sa panahon na iyon. Dagdag pa rito, iniutos ng babae sa lahat na patuloy na tiyakin na ang pagkakaroon ng mga diwata ay hindi malalaman ng mga tao, at ang sinumang lalabag sa patakarang ito ay paparusahan ng mabigat. Sa pagtatapos ng meeting, nagmadaling kausapin ni Holly ang kanyang boss, sinasabi na nakakita siya ng bagong bakas tungkol sa kinaroroonan ng kanyang ama, ngunit hindi pinayagan ng matandang babae ang bata na ipagpatuloy ang investigasyon. Upang aliwin siya, sinabi ni Commander Root na bata pa si Holly, kaya marami pa siyang misyon sa buhay at maaaring maging mahusay na kapitan. Sa mundo ng mga tao, nagpasya si Domovoy na humingi ng tulong sa kanyang pamangkin na si Juliet, na halos may parehong kakayahan tulad niya, upang matulungan sila sa kanilang investigasyon. Habang naghahanap si Artemis ng impormasyon sa panel ng kanyang ama, lumapit ang batang babae upang kausapin siya, sinasabi na kailangan munang magpahinga ang kanyang kaibigan. Tumanggi ang anak ng negosyante at ipinaliwanag na nalaman na niya kung ano ang kailangan upang mahanap ang kanyang ama. Pagkatapos, ibinunyag ni Artemis na kailangan nilang humingi ng tulong mula sa mga diwata. Ngunit hindi ito magiging madaling gawain dahil hindi lamang nakatago ang kanilang mundo, kundi ang mga mahiwagang nilalang ay may mga aklat lamang na nakasulat sa isang hindi kilalang wika. Lahat ng mga matatalinong proteksyong ito ay inimbento ni Foley, isang sentor na may titulong technology genius ng lungsod ng Refuge. Sa kanyang control room, nakatanggap ang leader ng bisita mula kay Commander Root, na kasama si Holly. At hindi nag-aksaya ng oras, isinisiwalat niya na isa sa mga bilanggo ay nakatakas sa ibabaw ng Earth. Habang lahat ng sundalo ay nasa mga misyon upang mabawi ang Akelos, nagpasya ang commander na i-assign si Holly sa misyon. At sabik na sabik, lumipad ang batang babae upang hanapin ang bilanggo. Mula sa control room, ibinibigay ni Commander Root ang mga tagubilin sa misyon sa batang babae na lumilipad papunta sa isang maliit na bayan sa Europe kung saan ang kabihasnan ay ginugulo ng isang higanteng troll na siya palang takas mula sa underground world. Nang makita ang halimaw na hawak ang isang bata, tinamaan siya ni Polly sa ulo, na nagdulot sa troll na ihagis ang kanyang biktima, at pinilit ang diwata na agad itong iligtas. Pagkatapos mailayo ang bata mula sa halimaw, ginamit ng sundalo ang isang spell upang tulungan ang bata na makabawi at agad na lumaban sa troll, na ipinakulong gamit ang energy threads.
Sa sandaling iyon, nagawang mahawakan ng halimaw si Holly. At upang mapigilan ang diwata na ma-eliminate, nagpadala si Foley ng capsule diretso sa labanan, na lumikha ng isang dome na nagpapatigil ng oras para sa lahat sa loob ng nasabing lugar. Samantala, sinamantala ng ibang sundalo ang oras upang pumunta sa lugar at arestuhin ang troll, at burahin ang alaala ng lahat ng tao na nakakita kay Holly. Pagkatapos nito, nagpa siya ang batang diwata na dumaan sa ibang ruta, at sa kabila ng mga banta ni Commander Root, nanindigan siya, sinasabi na ibabalik niya ang karangalan ng kanyang ama. Kasabay nito, binabasa ni Artemis ang diary ng kanyang ama, at bukod sa napagtanto na tinulungan ng lalaki ang mga diwata na protektahan ang mundo ng mga tao, natuklasan niya na ang nilalang na naghahanap ng Akelos ay tinatawag na Opal. Kaya nakipagkita ang batang lalaki kay Domovoy sa isa sa mga lokasyon na nakatala sa diary, kung saan nakatagpo nila si Holly. At mabilis, tinamaan ng bodyguard ang batang babae gamit ang tranquilizer. Nang mapagtanto na nawala na ang signal ng ferry, pinaalarma ni Commander Root ang lahat upang iligtas ang kanyang agent. Ilang oras ang lumipas, nagising si Holly sa loob ng hola na itinayo ni Artemis. Galit na galit, sinubukan ng magical soldier na kontrolin ang batang lalaki gamit ang kanyang kapangyarihan. Ngunit ginamit ng dalawa ang reflective glasses upang maiwasan ang mga spells, at sinabi ng bata na kakailanganin niya ang tulong ng kanyang mga bilanggo upang matapos ang plano. Gayunpaman, sinabi ni Holly na hindi niya kailanman matatalo ang mga diwata at inutusan siyang pakawalan siya, kung hindi ay maaaring atakihin sila ng rescue squad. Sa kabila nito, hindi natakot si Artemis at sinabi na eksakto iyon ang gusto niyang mangyari. Ilang minuto matapos nito, nabuo ang isang malaking bagyo sa paligid ng mansion. At nang malaman niyang paparating na ang mga diwata, kinuha ng bata ang kagamitan ni Holly habang inihahanda ni Domovoy ang sandata na nakuha niya mula sa costume ng mga diwata. Sa sandaling iyon, muling pinatigil ni Foley ang oras, at nagsimula ang army ng diwata upang lusubin ang mansion. Nang nasa posisyon na ang lahat, lumitaw si Commander Root sa kanyang combat armor. At habang hinahanap ng team si Holly, nagpa siya si Artemis na isuot ang kanyang espesyal na suit. Pagkarating nila kay Domovoy na nakatayo sa harap ng mansion kasama ang bata, naguluhan ang mga diwata. Ngunit sa sandaling iyon, napansin ng leader ng army na hawak ng dalawa ang mga sandata ni Holly. Mabilis na sinubukan ng mga diwata na i-neutralize ang kanilang mga kaaway, ngunit hindi nagtagumpay, at nagawa ni Artemis na talunin ang bawat mahiwagang nilalang kasama ang kanyang kaibigan. Ilang sandali matapos nito, kinuha ng bata ang isa sa helmets ng mga nilalang at ginamit ang communicator upang utusan ang commander na tawagan ang isang miyembro ng kanyang army upang makipagnegosasyon para sa kalayaan ni Holly. Wala nang ibang pagpipilian, pumasok si Root sa mansion upang kausapin si Artemis at nagalit nang matuklasan niyang siya ang anak ng isa sa mga pinakakilalang kriminal sa mundo. Upang kontrolin ang sitwasyon, nagpa siya ang babae na takutin siya. Sinasabi na dapat siyang sumuko kaagad, kung hindi ay atakihin nila sila ng buong lakas. Sa kabila ng babala, hindi natakot ang bata at sinabi na kung sila nga ay aatake, ibubunyag nila ang pagkakaroon ng mga diwata sa mundo. Sinabi ni Artemis na palalayain lamang nila si Holly kapag dinala ng commander ang Akelos sa kanya, ngunit sinabi ni Root na hindi iyon mangyayari. Kaya nagpa siya ang bata na bigyan ang mga diwata ng 15 minuto upang magbago ng isip at hindi nila maaaring lusubin ang kanyang mansion habang siya ay buhay. Gustong tapusin ang sitwasyon ng tuluyan, inutusan ng commander si Foley na tawagan ang isang eksperto na duwende na makakatulong sa kanilang misyon. Kaya pinalaya ng mga diwata si Mulch mula sa Howling Beak Prison at ipinadala siya sa lugar ng standoff sa pagitan ni Artemis at ng mga mahiwagang nilalang. Samantala, kinausap ng bata si Holly tungkol sa sitwasyon at nang mapagtanto nilang kailangan nilang magtiwala sa isa't isa upang ayusin ang mga detalye tungkol sa Akelos, nagpa siya siyang tanggalin ang kanyang salamin. Sinabi ni Artemis sa kanya ang nangyari sa kanyang ama at ibinunyag na natuklasan niya ang pangalan ng isang tinaguriang tagapag-alaga ng Akelos na kilala bilang Beechwood sa kanyang diary. Nang marinig ito, sumagot si Holly na ang pangalang iyon ay pag-aari ng kanyang ama, na alam kung gaano delikado ang artifact at kaya nagpa siya siyang itago ito. Dahil dito, nakilala ang lalaki bilang kriminal. Nang mapagtanto nilang parehong sila ay dumaranas sa parehong problema, naging malalim ang iniisip ni Artemis. Sa sandaling iyon, napansin ni Juliet ang isa pang aircraft na papalapit at ipinaalam kay Artemis habang si Mulch ay pumunta upang makipagkita sa commander. Sinabi ng babae na babawasan niya ang sentensya ng kanyang bilanggo kung gagawa siya ng tunnel papunta sa mansion upang mailigtas nila si Holly, at sabik na tinanggap ng higanti ang kasunduan.
Kaya pumunta si Mulch sa tabing dagat malapit sa mansion at sinimulan ang paghuhukay gamit ang kanyang bibig upang lumunin ang malaking halaga ng lupa. Ilang segundo lamang ang lumipas, nakapasok na ang lalaki sa loob ng bahay at nang mapansin ang intrusayon, ipinaalam ni Domovoy kay Artemis na kinilala niya ito bilang higanti na ipinadala upang iligtas si Holly. Mabilis na natagpuan ni Mulch ang isang secret safe na pag-aari ng ama ng bata at hiningi kay Domovoy na payagan siyang buksan ito dahil maaaring kailanganin nila ang laman nito. Kasabay nito, tumakbo ang batang lalaki upang palayain si Holly. Sinasabi na kakailanganin niya ang tulong niya upang alamin kung ano talaga ang nangyari sa parehong mga magulang niya. Ilang segundo lamang ang lumipas, binuksan ni Mulch ang pangunahing pinto ng safe at ginamit ang kanyang magic upang kontrolin ang mga hibla ng buhok sa kanyang ulo upang makalusot sa metal security screen. Nang mabuksan ang compartment, natagpuan ng higanteng duwende ang Achelos na lumulutang sa hangin. Kasabay nito, lumitaw si Artemis kasama si Holly. Ipinaliwanag ng fairy girl na hindi maaaring gamitin ni Artemis ang artifact na iyon mag-isa dahil agad siyang mawawala sa kapangyarihan ng mahiwagang bagay. Ngunit bago pa man makuha ng bata ang object, pinaalalahanan ni Mulch ang army ng mga diwata at na-update si Opal ng isa sa kanyang mga sundalo, na nagpakilala bilang si Briar, ang traidor ng mga mahiwagang nilalang. Sa sandaling iyon, nagbabala si Foley na ang time-freezing dome ay hindi matatag. Dahil dito, bahagi ng mga alon ng dagat ay nagsimulang tumama sa mga diwata. Sa gitna ng kaguluhan, pinipilit ng traidor na arestuhin si Commander Root. Sinasabi na ang mga advisors ng City of Refuge ay pumili ng bagong pamumuno. Galit na pinaalbog ng babae ang mga guards sa paligid niya, at ipinaliwanag ng sundalo na kailangan nila ng bagong estratehiya upang harapin ang krisis laban sa mga tao. Biglang lumitaw sa kalangitan ang isang malaking fairy aircraft, at ibinunyag ni Briar na dinala niya ang troll upang atakihin ang mansion. Naririnig ang mga ungol ng halimaw na papalapit, tumakbo ang grupo papunta sa isa sa mga bintana at sinabi ni Holly na malapit na silang makaranas ng isang kakila-kilabot na labanan. Ngayon na kontrolado na ni Briar ang sitwasyon, iniutos niya sa army na harangin ang paggamit ng magic sa loob ng mansion. Sinasabi na hindi na nila kailangan pang iligtas si Holly dahil ang ama ng bata ay wala ng iba kundi isang traidor ng kaharian ng mga diwata. Sa sandaling iyon, itinapon ang troll sa mansion, na nagpagulong sa lahat at binigyan ang grupo ng pagkakataong makabawi. Dinestruct ni Domovoy ang nilalang sa pamamagitan ng pagtakbo sa mga silid ng mansion. Kasabay nito, nagsanib puwersa sina Artemis at Juliet upang tulungan ang higanti, na sumisigaw sa kanila na tumakbo kasama siya dahil wala silang pagkakataon laban sa kaaway na iyon. Napagtanto nilang natigil si Holly sa chandelier, tumakbo si Mulch upang tulungan siya ngunit napako sa tabi ng ferry. Upang mailigtas ang kanilang mga kasama, hinela ni na Artemis at Domovoy ang sofa sa ilalim ng dalawa, ngunit sa sandaling iyon, lumitaw ang troll at hinabol si Juliet. Galit na itinapon ng halimaw ang furniture, dahilan upang matamaan si Domovoy at matamba kasama nito. Tumalon si Mulch sa likod ng troll, ngunit itinapon siya nito patungo sa hagdan. Upang maprotektahan ang Achelos, nagpasya siyang lunukan ang artifact at sumigaw sa lahat na tumakbo papunta sa balkonahe sa ikalawang palapag. Agad na sinubukang tumakbo ni Juliet sa hallway, ngunit pinigilan siya ng halimaw at tinulungan siya ni Holly na tumalon sa kabilang panig. Dahil dito, nakarating ang babae sa isa sa mga silid kasama si Artemis, na agad na tumira sa nilalang. Bago pa man sila atakihin ng halimaw, lumitaw si Domovoy at inatake ang kaaway gamit ang sofa. Ngunit madaling nahulog ang kaaway. Nang makita niya ang troll na hawak si Artemis, winasak ni Polly ang bintana ng silid kasama ang chandelier. Agad namang tumalon ang bata upang iligtas ang kanyang sarili mula sa halimaw, at mabilis ding ginawa ito ni na Juliet at Domovoy, ngunit nahulog ang lalaki sa sahig habang nakabitin ang babae. Nakawala ang fairy gamit ang tulong ni Artemis, at nang tumalon ang troll papunta sa chandelier, naghiwalay sila upang sabay na atakihin ito. Habang nagbabaril si Artemis, nahulog ang magic weapon niya sa sahig kaya agad niya itong pinulot. Ngunit sa sandaling iyon, nagsimulang bumigay ang suporta ng chandelier. Nang makita na malalagay sa panganib ang buhay ng anak ng kanyang boss, isinakripisyo ni Domovoy ang sarili upang iligtas siya, dahilan upang makrush siya ng troll kasama ng chandelier. Sa pagkabigla, sinubukan ng mga bata na humanap ng paraan upang matulungan ang lalaki. Sa labas, nagsimulang mawala ang time-freezing dome at mas maraming sundalong fairy ang naapektuhan ng epekto nito. Matapos na mailabas si Domovoy mula sa ilalim ng katawan ng troll, nakiusap si Artemis kay Holly na tulungan ang kanyang kaibigan. Ngunit ipinaliwanag ng babae na naputol ang kanyang magic, kaya wala siyang magagawa. Upang aliwin siya,
Sinabi ng bodyguard na maayos ang lahat at nagpapalam sa kanyang dakilang kaibigan, na nagbigkas ng tula bilang parangal sa lalaki. Sa sandaling iyon, nagsimulang mag-away ang mga sundalo kay Briar. At sa kabila ng mga utos ng traidor, sumigaw ang kapitan ng mga fairy squad na ibalik kay Holly ang kanyang magic dahil naniniwala silang na-neutralize na ang pangunahing banta. Napansin ni Holly na bumalik na ang kanyang mga spell, agad niyang ginamit ang healing magic kay Domovoy, at bumangon itong buhay kaagad. Kasabay nito, nagsimulang umatras ang hukbo ng mga magical beings habang ang temporal dome ay malapit nang bumagsak. Pagkatapos, nagtipon ang grupo sa balkonahe ng mansion, at nang mapansin kung ano ang malapit na mangyari, tumakbo ang mga kabataan pabalik sa loob upang protektahan ang kanilang sarili habang sina Holly at Mulch ay lumabas. Matapos mailigtas ang isang mangingisda na natrap sa ere, sinubukang lisanin ni Holly ang lugar, ngunit nahila siya sa isa sa mga time vortex. Agad namang nagkubli si Mulch sa ilalim ng lupa upang protektahan ang sarili, at sa labas, nakaligtas si Holly mula sa vortex ng walang pinsala. Sa sandaling iyon, nasira ang time freezing device, na nagdulot ng napakalaking magical explosion na tumagal ng ilang segundo. Pagkatapos ng labanan, inutusan ng commander si Holly na agad bumalik sa Fairy Kingdom, ngunit tumanggi siya at muling nagkita nina Artemis sa loob ng mansion. Ngayon na hawak nila ang Akelos, nagtipon ang grupo sa library at ginamit ni Holly ang kapangyarihan ng artifact upang subukang iligtas ang ama ng kanyang kaibigan. Sa sandaling iyon, idineklara ni Opal na nabigo si Artemis sa kanyang misyon at naghanda na tuluyang paksain ang kanyang bihag. Ngunit mas mabilis ang atake ng masamang fairy, at bago pa man siya mailigtas, napaslang ang lalaki sa spell ni Opal. Nang malaman ni Artemis na hindi nagawang ibalik ng Akelos ang kanyang ama, nagdesperado siya at nagsimulang tumakbo sa mansion habang sumisigaw para sa kanyang ama. Humingi ng paumanhin si Holly sa kanyang kaibigan dahil hindi siya nakatulong. Ngunit sa sandaling iyon, nagpakita ang magic sa isa sa mga silid. Agad na tumakbo si Artemis sa lugar kung saan muli niyang nakita ang kanyang ama na niyakap siya habang nagngangalit na sumisigaw si Opal mula sa kanyang tagong kinaroroonan. Nang makita niya si Holly, sinabi ng ama ni Artemis na nakipagtulungan siya sa ama ng bata, isang matapang na kaibigan na tumulong sa kanya protektahan ang Akelos laban sa mga kaaway ng mga fairy. Ibinigay ng ama ni Artemis kay Holly ang listahan ng mga kasabwat ni Opal, sinasabing huling-hiling ng lalaki na ibigay ito sa kanyang anak na babae. Nang muling magkita, niyakap ni Domovoy ang kanyang boss ng labis na naaantig. Bago umalis, lumapit si Holly kay Artemis, na hinawakan ang kanyang mga kamay bilang pamamaalam. Sa lungsod ng mga fairy, ikinwento ng babae sa commander ang lahat ng kanilang natuklasan, at idineklara ni Rod na sa kabila ng kanilang alitan, magiging dakilang kapitan pa rin si Holly. Sa huli, itinalaga ng babae si Holly bilang investigator upang hanapin ang mga kasabwat ni Opal. Nagpunta ang dalaga upang makipagkita sa iba pang mga sundalo. Sa mansion, nakipagkita si Artemis sa kanyang ama upang panoorin ang mga journalist na nagtipon sa harap ng kanilang bahay. Bago sila magdesisyon, tumawag si Artemis kay Opal. Sinabi ni Artemis na hahanap siya ng paraan upang mahuli siya, dahil alam niyang gagawin ng kanyang talino na siya ang susunod na criminal mastermind. Pagkatapos ng tawag, sumakay ang bata sa helicopter kasama ang kanyang ama. Kaagad namang inalis ng giant dwarf ang tracking device mula sa kanyang bibig at nailigtas ng helicopter ng foul habang naghahanda silang simulan ang kanilang susunod na misyon bilang mga pinakabagong guardians ng planeta. Ano ang palagay mo sa pelikulang ito? Iwan ito sa comment sa ibaba. At bago tayo magtapos ay isa-shoutout muna natin si Dennis Cano, Jenny Caguring, Rafi Desen, JM Loquiez, Joriel Golpo, Digital Marketing Clips, Joseph Desalisa, Cristori Pascual from Tagum City, Liniel Panganiban from Iloilo, RB Beltran from Davao City, at Tres Baguitos 203 Underground from Pateros and Taguig. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.